Dating Presidente Rodrigo Roa Duterte tuluyan ang kinasuhan ni Franz Castro. Bago tayo magpatuloy sa video ito, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button. Sama niyo na rin ang notification bell para updated kayo every time na nag-upload tayo ng mga bagong videos. Nagsimula ang lahat sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte na tinalakay naman ng Kongreso dahil umano sa i-realign nila ito. Pumalag kasi ang ilang kongresista dahil sa nakakalunang confidential fund na hinihingi ng Office of the Vice President. Kaya naman hindi tinatantanan ng oposisyon si VP Sara mula Kongreso hanggang Senado na siya namang ikinasama ng loob ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang programang para sa masa sa Davao City ay kanyang tinira o inupaka ng mga kongresistang nagpahiya raw sa kanyang anak. Ayon kay former President, hinahamon niya ang mga kongresista ng liquidation. Samantala, lalong lumaki ang issue nang walang pag-aalinlangan na binira ni Duterte ang kanyang dating kasama o kaalyado na si House Speaker Martin Romualdez na pinsan ng kasalukuyang presidente na si President Bongbong Marcos. Hindi niya rin pinaligtas ang party list congresswoman na si Franz Castro. Binanatan niya din ito. Sinabi ni Duterte sa kanyang pahayag na target umano at gusto niyang patayin ang mga komunista at isa raw doon si Franz Castro. Dahil sa sinabing yon ng dating Pangulo ay agad na umalma ang mga nasa Kongreso at kinundi na ang mga binitiwang salita ni Duterte. Nananawagan naman ng mga oposisyon. Ayon sa kanila ay kailangan umanong masampulan ng mga salita at pagbabanta ni Rodrigo Duterte, kailangan na raw itong bigyan ng leksyon sa pamamagitan ng isang asunto. Kaya naman agad na naggaso ng grave threat ang ACT Teachers Party List representative na si Franz Castro. Ayon naman kay Attorney Rico Domingo ng Movement Against Disinformation, dito raw masusubok kung epektibo ang judicial system ng bansa. Dagdag pa niya, wala na umanong immunity si Duterte sa mga kaso dahil hindi na ito ang presidente. Ayon naman kay Senator Bato de la Rosa, ang mga sinabi raw ni dating Pangulo ay isa lamang itong figure of speech dahil kilala niya raw ito noon pa man. Samantala, malayo pa man ang muling presidential election, ngunit nagkakagulo na ang ilang politiko na gumawa ng kanilang mga diskarte kung paano mapapalapit sa mga tao sa pamamagitan ng paninira o pagpapalabas ng baho ng kanilang posibleng makakalaban sa eleksyon. Sa kabi-kabilang korupsyon na ating nababalitaan na nangyayari dito sa ating bansa, mahirap na nga magtiwala at tila wala ng tsansang maayos pa ang usaping korupsyon dito sa Pilipinas. Dahil kung minsan, kung hindi ang mga politiko na ating ibinoto ang mga korap, ay iyong mga mismong taong pinagkakatiwalaan nila at binigyan ng posisyon ang nangungurakot at nangungulimbat sa kaban ng bayan. Ikaw, anong masasabi mo tungkol sa video ito? Maaari kayong mag-iwan ng inyong komento at opinion sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo kalimutan pindutin ang subscribe button. Sama nyo na rin ang notification bell para updated kayo every time na nag-upload tayo ng mga bagong videos.